Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko. Diniretso ko ba, media? Ganun? Yes, sir. You did, sir. Oh, gusto ko lang marinig muna para dami nyo. Parinig sila. Ha? Parang ganun yung baga. Narinig po namin lahat. Na? You meant PR. Sinabi mo po karamihan sa media. O yun. Kasi sabi mo, media, parang lahat na eh. Hindi ko nila lahat. Kasi, you know, I'm coming from deep frustration. Ito na, umpisahan ko na eh. I was using the example in the rally of the INC last July 13 yata, yung 2025. It was a 2 million crowd gathered in Luneta. Rally ng INC yun. And I am one of the 4 speakers. So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that that will be reported. Report naman talaga. Ang banner, 2 million crowd gathered in Luneta. Except for the fact that I was the only one among the 4 speakers who provided the context of that rally. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the President, kasi sinabi ng President noon, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment. Napakarami nating problema hinaharap. The INC supported that statement. So, sabi nila, tama yun. So, mag-rally tayo to support the President. And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally. Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters. Pinagsama ang isang... They work on only one report. 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam mo yun, wala man akong pangalan doon. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko, alam mo man, may naglagay. Narinig namin si RTM. Baka sakaling tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa report, including their middle names. The Senate President at the time is si Chis Escudero. Nagbigay lang ng isang maikling text. And he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my frustration. Bakit naman po ganun? 2 malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi, pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me as though I did not exist on that day? I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nila lahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing gano'n. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi silang gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito
yung katotohanan sa flood control. The media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Kasi talaga nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called Fourth Estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala namin yan. Kumisan nga, ayaw namin magbalat sibuyas kahit na kung anong pinagsasabi sa amin. Pero mga tao din kami na napuprostrate din. Kamukha nung nangyari itong naghanapan natin kahapon. Sino ba po ang nag-ulat na yung kaso po ng Abilino versus Cuenco cannot even be applied? Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun ang sinasabi ng mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abilino and Abilino versus Cuenco. Tsaka po yung binanggit nila nung presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito eh. Pag merong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala nung panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon, meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yun. So pwede na po yung 12 dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun pong Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga local government cases. Ang sabi ng Korte Suprema, pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction of their sangguniang bayan. Ganun din sa panahon po ni President Franklin Drilon. Alam po niyo kung ilan yung outside noon ng bansa? 4 na senador po yung wala. So ang basis po ngayon ng majority, 20 na lang. So yung 11 po pwede ng quorum. Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24. Sino pong makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa? Gusto lang po nilang pilitin na tanggalin na po rito sa ating bansa at dalhin na po sa dihig. Yun po yung totoo. Si Senator Jinggoy naman po, nandito pa rin po, nakadetain sa ating kulungan, sa ating bansa. 24 pa rin po. Pinipilit po nila na i-apply po yung mga bagay na hindi pwedeng i-apply. 13 po ang ng majority. Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions, all actions that they did yesterday were illegal, unauthorized, unconstitutional to say the least. Ba't po nagmamadali silang gano'n? Ayaw po nilang matuloy ang pagdinig sa araw na ito. Kaya po kinuha nila kagad yung Blue Ribbon. Yun po yung pinagtatakpan nila. Ako po hindi ko pinagpipilitan ng sarili ko. Kung sila po ay gagawa lamang ng nais nating gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumal-dumal na pagnanakaw na ito, okay po yun. Nakita po ninyo kung ano yung ginawa nila nung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po, nangyayari naman po sa buhay ng Senado yun. Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin dahil nga sa Blue Ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung Blue Ribbon at nagsagawa kagad ng anong announcement na walang pagdinig ngayon at naglipa sila ng isang schedule para sa susunod na araw. So naguluhan nga po yung mga inimbita namin, talagang gusto nilang gawin. Lahat manggulo, gagawin lahat para sa ganun mapagtakpan nila yung direksyon na tinutungo natin para malaman natin ang katotohanan. Yun po sana
ang gusto kong ipakiusap sa inyong lahat kung talaga pong minamahal natin ang ating bansa. Sapagkat ang pinag-uusapan po, hindi na tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng bansa natin sa darating na panahon. Ngayon po alam na natin kung anong nangyayari na sa bansa natin. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%. Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang. Magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano magiging epekto nito. Outstanding debt natin, 18 point something trillion pesos. Ano po yung foreign direct investment? Gaano po ang porsyento na ang ayaw nang mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati. More than 50%. Wala na pong gusto. Sapagkat nakikita na po nila ang instabilidad sa ating bansa. Hindi pa po tayo gagawa ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi po kayo magkaisa alang-alang sa ating bansa? Sabi ko po, ako ang ayaw makipagkaisa. Alam po ba ninyo ang unang susi para tayo magkaisa? Kaming lahat sa Senado ay magkaisa. Umpisahan po natin ang flood control. Pananagutan po naming lahat ito na ito'y maresolba sa lalong madaling panahon dahil ang taong bayan po'y naghihintay po ng kasagutan sa kanilang katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po matagal na panahon nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, parang mga pipi pa? 10 buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan? Na binuksan? Hindi po Gumawa po pa silang napakaraming dahilan na wag nang ituloy. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Yun po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan lamang po. Without fear or favor. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importanting. Alam po ba ninyo kung kaya hindi kami makapirma-pirma ron? Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Binigay lang po sa amin ay isang link. Kami ang magpiprint. Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap mga staff. Kapag yung mga principal ninyo ay pumayag at okay sa kanila yung partial report, ibababa namin yung last page, yung signatory page, signature page, pipirma ang principal. Paano ko papalitan nila yung bang bahagi ng report na yun? Alam pa ba namin? 500 pages. About 400 pages, more. Kasi nakalagay lang po, watermark, nakalagay. Paano kung palitan po yung mga pahina doon? Tilang importanteng mga bahagi doon. Ano ba po ang alam namin doon? Tama po ba yung ginagawang ganun? Kaya po kami ayaw pumirma. Ewan po, yung may pumirma. Pero ako, sabi ko, unang-una hindi kumpleto. Paano ako pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Pangalawa, wala man lang, kahit na po pasintabi lang na may pumirma kung kanino galing ito. Wala po Link lang po Link. Kami po kami magpiprint, makikita nyo may watermark. Pwede nilang i-deny yun. Hindi naman yan ang binigay namin sa'yo. Pero nakapirma na kami. Ibababa sa opisina namin yung signature page, doon kami pipirma. Sapagkat alam na namin, nabasa na namin. Paano kung papalitan nila yung ilang bahagi o yung buong kabuuan ng bahagi na yun? Maliban lang sa pagiging parcel. Bakit po ninyo ibibigay na kondisyon yun para magpatuloy ang pagdinig? Napakarami ko pong pangalang ibinigay sa kanya. Tawagin mo si ganito, tsaka si ganito para makompleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po ang binugbog niya. Kung ano-ano pinagsasabi sa akin. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin ay hindi na katotohanan, hindi na po ako sasali doon. Yun lang pong masasabi ko. Maraming salamat.